sinasabi ko, alisin na natin yung conference na yan. Na ako at tuluyang hindi ako pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco. Binasag na nga ni Congressman Marcoleta ang kanyang pananahimik sa issue sa Bicameral Committee Report kung saan ay sinabi nito na hindi dapat iniwang blanco ang mga appropriations dito, posible umanong magamit ito sa hindi magandang pamamaraan dahil sa kapabayaan ng mga ibang kongresista. Dagdag pa ni Congressman Marcoleta na napakahalaga na ma-review ang bicameral report dahil ito ang magiging basihan ng General Appropriations Act na pepirmahan ni Pangulong Marcos. Nanawagan naman ito sa mga mamamayan na tumindig at elekramo sa taasang hukuman ang mga nalaman sa national budget. Dagdag pa nito na dapat mapanagot ang mga gumawa ng ganitong hakbang dahil hindi ito isang kusing lamang, kundi kaban ng bayan ang nakasalalay rito. Dahil dito nakabase ang mga priority projects ng Administrasyong Marcos at ng iba pang departamento. Agad namang sinabi ni Congressman Marcoleta na pagkatapos maipasa ng Kongreso sa Bicameral Committee ay hindi na ito pwedeng pakialaman ng Senado dahil wala raw ito sa konstitusyon. Kaya hindi dapat iniwang blanco ang mga naturang items dahil kahit sino pwede itong dagdagan. Samantala naglabas naman ng panibagong komento ang kapatid ni Pangulong Marcos na si Senadora Aimee Marcos at sinabing takot na raw itong pumirma pa sa nasabing BICAM dahil nga sa mga kababalaghang nakikita noong araw na pepirmahan na niya sana ito. Tinanong naman ang ibang senador na nakaperma na rito at ang kanilang sagot, wala raw umanong blanco ang BICAM report, taliwas sa sinabi ni Senadora Aimee Marcos at Senator Bato de la Rosa. Isa rin hindi pumirma noon ay Senadora Riza Hontiveros na noon ay sinabi nitong hindi niya pinirmahan ang bicameral report dahil sa mga blanco nito at ang lumalabas ngayon wala siyang nakita ni isang blanco sa BICAM. Lumalabas tuloy sa mga mamamayan na nagsinungaling ang senadora dahil sa hindi pag-amin sa kanyang nalalaman. Dapat raw ay marong managot sa mga ginagawa nilang kababalaghan sa BICAM report. Ngayon tikom pa ang bibig ng mga membro ng Quad Committee na pinangungunahan ni Kongresista Ace Barbers, Representatives Quimbo at pangkasamahan nito. Ngayon ang hinihintay ng mga mamamayan ay ang pangalawang komento ni FPRRD dahil sa tinawag itong sinunggaling ni PBBM. Kaliwat kanan naman ang batikos na natatanggap ng administrasyon dahil sa mga issue na nagsisilabasan sa social media. Ano nga ba ang katotohanan sa likod nito? Hindi sa blanco pero sinulatan. Hindi na akda yun ng Kongres eh. Akda lamang kung sino yung gumawa. Kaya ang sinasabi ko, alisin na natin yung conference na yan. Kasi sa saligang batas, ang Senado, wala siyang kapamahalaan against the House of Representatives. Sinabi niya, but the Senate may propose or concur with amendments. Ibig sabihin, hindi mandatory. Mag-propose ka lang. Ibig sabihin, kung ayaw ng House, ito yung amin. Kaya nakalagay sa Constitution, may propose ka lang eh. Hindi naman, sana nakalagay, but the Senate shall kaya nga, yes, talaga, yun ang dahilan kung bakit umalma nga ako at tuluyang hindi ako pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Alam mo, dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GAA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GAA mismo na napirma. And signed by the members. Ayan po, nakapirma ho lahat eh. This is a public document. Hindi natin pwedeng sabihin we are violating anything here. Pera lang naman ng Republika ng Pilipinas ang dinalaman po nito. Bilyong-bilyong piso. Pirmado ho eh. Ayan po, pirmado. Yung expose na ginawa ni Pangulong Duterte and I was present during that night. Ang pinag-usapan ho namin doon, ang nadiskubre po ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blankong halaga pagdating doon sa final Bicameral Conference Committee report. Bicameral Conference Committee report. Final na po iyon sapagkat ratified at pirmado ng mga miyembro ng Senado at ng House of Representatives. Pirmado yun
ng puno ng delegasyon ng Senado. Pirmado rin po yun ng puno ng delegasyon ng House of Representatives. Ito nga po yung ating ipinakita. Dahil sinasabi nila, fake news daw po na may mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Ito po yung report, mga kababayan. Kayo po ang humusga, kayo po ang magsabi at ating pong labanan ang fake news ng Malacanang. Ang sinasabi po natin dito, panay blanco, bilyong-bilyong pisong halaga blanco, itong Bicameral Conference Committee report. Pirmado po ito. Wala pong nagsabing blanco yung GAA, yung General Appropriations Act. Malacanang po nagsabi noon. Linilihis nila itong usapan. Ang inexpose po ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blanco pagdating sa bilyong-bilyong pisong halaga ng Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at basihan nung General Appropriations Bill at nung enrolled bill na ito ay pinadala sa Malacanang at pinirmahan ni Bongbong Marcos at naging General Appropriations Act. Pati po yan tatalakayin natin para maunawaan po ng higit sa marami nating kababayan yung tinutawag nating budget process. So malinaw po sa ating saligang batas. Una-una nabasag po natin yung fake news ng Malacanang. Wala daw pong blanco, yan po blanco lahat. Bilyon-bilyong piso blanco. Ito ho yung aking sinabi kagabi na paano ka napunta sa 6.32 trillion pesos na taon ng budget for 2025. Panay blanco po ito. Ibig sabihin, yung 1 plus 1, hindi na po magbabago yun. 2 ho ang sagot doon. Yung 2 plus 2, ang sagot po doon ay 4. Pero yung 3 plus blank, hindi po maaaring maging 6.32 trillion ang magiging kasagutan doon. Kahit po mga batang nag-aaral sa elementary, alam po yung kasagutan sa 3 plus 3. Pero hindi po kayang sagutin ng kahit na sinong scientist o inventor o henyo yung tanong na 3 plus blank is equal to 6.32 trillion pesos. Yan yung malaki nating pinag-uusapan at nadiskubre at inilahad ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Nandun po ako nung gabing yun, nung amin pong pinakita ito, na hindi po ito peke. Ayan po, ang Malacanang po ang nagpapalaganap ng fake news. Pinipihit po nila yung usapin sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco yung GAA. Ang sinasabi natin, blanco, itong final document na naging basihan ng GAA. Iyan ang pinag-uusapan natin. Kay Balitang Hopya Mani Popcorn, ano po ba ang BICAM sa GAA? Yung BICAM, wala po yun sa GAA. Babanggitin ko po yan. Malinaw ho sa ating saligang batas. Silipin po ninyo, pakisilip po ninyo, Article 6, Section 24. That all appropriation, revenue, or tariff bills shall emanate or originate exclusively sa House of Representatives. Malinaw po yan. Yung ating mga nakasubaybay na magagaling na abogado, yung mga nag-aaral ng batas sa law schools, alam po nila yan. At pati po mga ordinaryong Pilipino, dapat po silipin ninyo yung ating saligang batas. Malinaw po sa ating saligang batas, Article 6, Section 24. All revenue, all tariff, all appropriations bill shall, to the exclusion of all other bodies, shall originate exclusively sa House of Representatives. So walang ibang pwedeng pagmulan yan. So nalinaw po natin yung constitutional basis or provision. Ngayon, yung annual budget, magmumula lamang sa House of Representatives, originally appropriation. Pero yan po ay isusumiti ng Executive Department nung tanggapan ng Pangulo. Meron pong tinatawag na President's Message o yung budget message ng Pangulo at nandyan din po yung National Expenditure Program. Nandyan po nakadetalye kung ano-ano yung mga hinihinging funding o pera ng Executive Department para sa parating na taon at ito yung mga kinakailangang priority na pondohan ng ating Kongreso. At bukod po dyan, meron pang isang document na kasama. So meron na po tayong mensahe ng Pangulo, meron na po tayong
yung NEP, yung National Expenditure Program, may kasama din po yan yung BESF, yung Budget Expenditures and Sources of Funding. Kinakailangan po yun kasi kinakailangan nagbabangga yung mga dokumentong yan para hindi naman po pwedeng blanco. Kagaya po nito blanco. Kaya po merong budget expenditures and sources of funding para po maiwasan yung blanco. Hindi ka pwedeng humingi o mag-request ng appropriation kung wala kang magiging source of funding o pagkukunan ng pera. So andito na po tayo, sinumite yung annual budget, yung panukala ng Executive Department. Nagbalangkas po ang mababang kapulungan. Yung Kongreso, makikita nyo naman yan, nakatelevise pa nga yan, hindi ba? Yung sinasabi nilang, you have to defend your budget. Sa mga secretaries natin ng iba't ibang department, tumutungot po sila roon, iba't ibang bureau, iba't ibang ahensya, pati ang constitutional bodies po na tinatag ng ating saligang batas, nandiyan po yan, nagpupunta po sa Kongreso, nagpupunta po sa Senado, they are defending their budget. Talaga pong magagaling naman yung mga technocrat natin, magagaling po yan. Subalit, kahit po na-defend na nila yung kanilang budget, meron pong unconstitutional body or committee na hilig makialam. Dito po nagkaproblema. Yung Bicameral Conference Committee, yung BICAM, kung tawagin natin, BICAM. Yung Bicameral Conference Committee, it is just a mechanism to reconcile conflicting figures, yung mga numero, yung mga amount, or conflicting items that are in the appropriations bill. Hindi po pwedeng gumawa iyan o humulma ng sarili nilang bersyon ng budget. Malinaw po sa ating saligang batas. All appropriation, tariff, revenue bills, etc. shall originate exclusively in the House of Representatives. Article 6, Section 24 of our Constitution. Ang unang nagpasabog nitong issue sa umano'y blank item sa 2025 budget. Nung una po ba kayo lang talaga ang nakapansin at pumuna nito? At bakit kaya ganun? Ako ang nakakita niyan dahil, I was once or twice pala naging chairman ng appropriations. Pinag-aralan ko kung actually, there's a big issue on the unconstitutionality of the budget kasi na-overtake ng public works yung ating education sector. So pinag-aralan ko, I tried to work back. Sabi ko, hanapin ko nga yung Bicameral Conference Committee report. Okay. So, nakita ko ito sa email because it's not in the website of BBM, it's not in the website of the House, it's not in the website of the Senate. So nasa aking email pala, napadalhan pala kayo ng email lahat noong December 11 and I was here in Davao that time. Opo. Kung binuksan ko yung Bicameral Conference Committee report to study kung bakit lumaki yung public works, yun ang unang nakita ko kasi sa annexes pa lang, sa attachment, page SP11, malapit lang doon sa first few pages blanco kagad ang nakita ko. So, I was shocked. Then, hinanap ko, ang daming blanco sa Bicameral Conference Committee report. So, all in all, there were 13 pages na may mga blanks and 28 blank items yung nakita ko. Ayun. So, yes. Ano po ba, Congressman, para po sa nakararami, ano bang implikasyon na meron pong ganyang klaseng blanco bago po ang pag-aproba ng Pangulo? Well, actually, proseso ito, may budget cycle tayo tinatawag. Dadaan ng 3 reading sa House, 3 reading sa Senate. Usually, magkaiba yung figures na ma-approve ng House, then iba din yung figures na approve ng Senate. So because they have different output, different results, gagawa yan ng Bicameral Conference Committee. Yung Bicameral Conference Committee mag-meet na para sila ang mag-reconcile ng differences. So yung Bicameral Conference Committee is very important because that will reconcile or harmonize the two different versions of the two houses. So pagkatapos ma-reconcile yan, gagawa yan ng Bicameral Conference Committee report. Yung Bicameral Conference Committee report
once approved and finalized by the members, pipirmahan nila yan. Then i-ratify yan ibalik yan sa plenary ng both houses. May problema kasi yung na-pirmahan at saka yung na-approve na bicameral conference, may mga blanco. That is the main basis or the foundation of the final General Appropriations Bill or the General Appropriations Act na pipirmahan ng Presidente. Pero nung pinirmahan po ng Presidente ay kompleto na po ang mga nakasulat doon. Yes, walang blanco because they are two different documents. Itong bicameral conference committee report ang merong blanco. But how did they come up with figures na nilagay doon sa GAA na kompleto na may mga blanco dito sa bicameral conference committee report? Because your bicameral conference committee report reconciles the two versions. Hindi ka pwede maglagay ng figures doon sa GAA na wala dito sa bicameral conference committee report. And remember, the bicameral conference committee report was ratified by the two houses. Okay, so hindi talaga pwede yun. Lalabas doon sa GAA na the question there is, bakit may figures na sa GAA, walang figures dito. May blanco, maraming blanco dito sa bicameral conference committee report. Ayun. So kumbaga, sino ang nag-fill in the blanks? Tama po ba yung tanong na yun? You are correct. Kasi the legislative process ends with the ratification of the bicameral conference committee report. So, pag-finalize ng bicameral conference committee report, once ratified, itong output nito, ito yung gagawing page by page, item by item, kung anong natapos sa BICAM, ito yung lalabas sa GAA. Question, sino ang naglagay ng items? Because tapos na yung legislative process eh. Whoever filled in the blanks might be liable for usurping the powers of Congress because it is only Congress that is allowed to appropriate. Tapos na yung legislative process. So pero hindi naman po kaya posible yung sinasabi ng DBM na BICAM report pa lang daw po ito. Kaya kumbaga first draft o draft pa lang po ito. Iba naman po Madam, yung... Yes, sir. Yes, Madam. Whoever said, I don't think galing sa DBM yung nagsabi niyan. Whoever said that from DBM should review his or her basic budgeting because the basis for whatever is written in the General Appropriations Act is the BICAM report. So And which should go through the process. Na sinasabi po ninyo hindi dumaan sa proseso. Hindi dumaan sa procedure. So maling-mali yung sinabi na draft pa lang yan yung final ang GAA. You cannot come up with a GAA kung wala kang bicameral conference. BICAM na inaprubahan ng lahat. Ayon. Yes, Madam. At saka talking from experience, 4 na budget yung hinawa ko kasi twice ako naging appropriation chairman. Yes, sir. Never in the history of Congress na nagkaroon tayo ng blanco. Ngayon lang na may blanco. Okay. Well, that's a lot of information. Marami pong salamat sa pagbibigay ng klarifikasyon. Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab.